Hi guys, Master Walwal po ulit for today's video. Pupunta nga pala tayo ng Tayuman para magpa-rehistro ng ito, yung dala natin ngayon na motor ni Bossing na CF Moto 300NK. Tapos pagtapos natin magpa-rehistro, didiretso naman tayo ng Caloocan sa 11th Avenue kung saan to kinuha mga kawalwal. Dahil papa-change oil natin kasi parang simula nung nakuha to since 2022 parang hindi pa siya na papa-change oil ng may-ari, kaya siguro ganito na siya manakbo, magaspang na siya tumakbo mga kawalwal, kaya kailangan ipacheck na natin to ngayon sa kasa. So take note ha, kaya ganun katagal siya na hindi napapa-maintenance kasi siman nga pala yung may-ari na itong motor, kaya minsan lang siya magamit mga kawalwal. Kung makikita nyo sa odo niya is napakababa niya talaga kasi yun nga, minsan lang siya magamit. Tapos yung gear indicator niya dito mga kawalwal hindi na gumagana, kaya ipapacheck din natin. Tara, samahan nyo ako, let's go! So yun mga kawalwal, ito lang ang hirap kapag nawala yung gear indicator, lalo pag traffic. Ang sakit niya talaga sa kamay kasi nakakangalay yung niya, clutch niya. Yan, kung makikita nyo wala yung gear indicator, dapat nandito yan, kaso wala siyang lumalabas, kaya need i-pacheck talaga to. Kahit sana yung neutral icon lang yung lumabas, kasi para kapag naka-stop tayo nakikita natin kung naka-neutral na siya o hindi. Kasi ang hirap kapag yung nakatigil ka sa traffic tapos nakadiin ka lang palagi sa clutch niya, nakakangalay sa kamay. So mamaya malalaman natin kung ano talagang problema nito. Ipapacheck natin mamaya sa kasa. Unahin muna natin itong pagpaparehistro dito, kaya CF Moto 300NK. One eternity later. So yun mga kawalwal, tapos na tayo magparehistro ng CF Moto. Hindi na natin nakunan yung mga sumunod na pangyayari kasi sobrang daming tao sa smoke test sa LTO. So next step natin, punta naman tayo ng CF Moto Caloocan para ipacheck yung problem nito about sa gear indicator nya. CF Moto, ano ba yung CF Moto na ba? Autostrada naman to guys. Ito ba to? Ito CF Moto. Boss, dito yung CF Moto, no? Hindi, papa-change oil lang. Tapos may papa-check lang. Dito po. Unang kanto. Kanan, puro kanan. Puro kanan? Oo. Salamat. Kasi dito, entrance lang dito. Ano dito? Ano dito? Entrance. Entrance lang. Doon ang service center sa kabila. Ito nga dito, kabila lang naman yan. Kabila lang. Salamat. Thank you, boss.
So yun, entrance pala yun yung napuntahan natin guys. Ikot tayo dito sa ano, kabila. Dito. Si photo doon dito. Magpapa-change oil lang sana. Saka may ipapa-check din. Pasok yung motor. So dito guys, kailangan mo lang ipilan yung motor mo dito kasi meron din mga nauna sa atin na nagpapa-maintenance din ng kanilang mga motor. So bali ang gagawin natin dito, sasabihin lang natin kay guard kung ano yung problema ng motor natin, tapos ilalagbook niya na yan. Tapos dito na tayo papasok sa demo area nila mga kawalwal. So dito nga mga kawalwal, sinimulan na nga nilang baklasin yung mga pairings ng dala nating motor. At ayan nga yung working area nila at bawal tayo pumasok dyan, kaya nandito lang tayo sa labas. At syempre habang nag-aantay tayo, para hindi tayo mainip, lumibot na din tayo dito sa showroom nila mga kawalwal. At dito itong motor nga pala nasa harapan natin is yan yung MT800 mga kawalwal na adventure bike. Alam ko ganyan yung motor ni Jet Li. 450 MT naman yan yung nasa harapan natin. At itong mga bike na nasa harapan natin, yan nga pala yung mga demo bike naman nila mga kawalwal. At meron nga din pala sila dito mga e-bike mga kawalwal. Bali yan nga pala yung kanilang Siho AE8S Plus. At meron nga silang dalawang kulay dito. Meron siyang kulay silver, tapos meron din siyang kulay black. At dito naman sa kabila, e-bike din yung color white na yan mga kawalwal. At pagbalik nga natin dito sa working area nila, natukoy na nga nila kung anong sira ng motor na dala natin. Ang tawag nga pala sa pyesa na yan is yung controller indicator niya mga kawalwal. At pinalitan na nga din pala nila yung gear position sensor niya mga kawalwal. Bali ito nga yung main reason niya kung bakit ayaw mag-indicate ng gear niya kapag tumatakbo at kahit nakahinto. Ay ang nakikita nyo mga maliliit na bilog na yan mga kawalwal. Bali dyan ang gagaling yung problema. At dito mo nga yan matatagpuan sa lower left side ng motor, katabi ng gear pedal niya. At dito habang ginagawa yung motor na dala natin, bumalik ulit ako dito sa showroom nila at tingnan nyo yung mga motor na nakadisplay dito. Meron din sila ditong MB Agusta mga kawalwal, napakaganda, ganito yung motor ni Billy Crawford kung di ako nagkakamali. At dito naman gumawi naman tayo dito sa kabila, meron din sila ditong MB Agusta na adventure bike. At yan meron din silang naked bike mga kawalwal. At gumawi naman tayo dito sa kabila, meron nga pala sila ditong CLX, CF Moto din yan mga kawalwal. So ayun, pagkatapos ng ilang oras na paghihintay natin mga kawalwal, sa wakas okay na din yung NK300 na dala-dala natin ng motor. Kung makikita nyo kawalwal, meron na ulit siyang gear indicator. So sa mga magtatanong kung bakit nasira yung motor, tinanong natin dun sa mekaniko, ang cause daw nito is yung hindi nga siya nagagamit dahil seaman nga yung may-ari nito. Kaya minsan lang siya makatakbo sa kalsada. At alam nyo naman yung mga motor natin kapag natambak lang, parang may buhay din yan, natagtatampo din yan mga kawalwal. At kailangan talaga yan, himas talaga palagi ng mga amo. Parang manok lang no? At hindi nga daw sapat yung pinapagana mo lang siya araw-araw. Kailangan dito talaga, sabi ng mekaniko, tumatakbo talaga yung mga motor natin para gumagana din yung mga electronics niya. So ayun, hanggang dito na lang natin tatapusin yung content natin ngayong araw mga kawalwal. Maraming salamat nga pala sa mga nanood sa ating video na ginawa ngayon tungkol dito sa 300NK. At kung hindi ka pa nakapalo, follow mo na din yung page natin at i-share mo na din tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Peace out.